So today's video guys ay may susubukan ulit tayo na product ng Dali BMS. Last time ay sinubukan natin yung 200 ampere pero gustong subukan yung 300 ampere. So ito guys ay pang malakasang klase ng BMS, Smart BMS ng Dali BMS. Okay, so ito guys, yung gagamitin kong battery ay yung ginamit natin sa 200 ampere. So ngayon susubukan natin yung 300 ampere na Dali BMS. Okay, so ito guys, yung box pa lang talagang napakalaki. Buksan natin. 300 ampere. So ito ay talagang pangmalaki ang battery. Tapos, Smart BMS pa siya. Yan siya guys, oh. Malaki. Boom. So dito meron siyang mga manual dito. Tapos mga malalaking wire. Yan guys, oh. Ang lalaking wire tapos mahaba. Apat na wire. Katulad dito, kaya lang dito kasi maikse. Kay 200 amperes. Tapos meron siya kasamang tornilyo. Ito guys yung BMS, ang laki, oh. Compare sa 200 ampere. Monster BMS. Ayan. Sa mga gustong subukan, bumili ng BMS, eto guys, ilalagay ko sa description box. Tapos, itong 200 ampere ilalagay ko din sa description box at sa top comment section. Yan guys, oh. Lupit. Ang lalaki. Tapos, meron siyang fan. Katulad ni 200 ampere meron din lang, pero dito talagang mas malaki. Malaki yung kanyang bus bar kasi nga doble yung kanyang wire na number 2 yata to or number 4. Doble. Okay. Yan. Yan, gagamitin natin ngayon. Tapos meron siyang Bluetooth module, tapos yung kanyang mga wire para sa kanyang balancer. Okay. Malalaki yung wire niya guys, yung kanyang sensor, oh. Tapos temperature sensor. So yun lang guys yung laman ng box. Subukan natin. Ayan. Meron siyang ilaw dito. Katulad ni 200 ampere meron din lang. Lahat ay aluminum. Plastic sa ibabaw pero sa ilalim ay aluminum. Papasok yung hangin dito, lalabas dito sa side. Dito. Okay, subukan natin gamit yung battery dito. So, sa pag-install sa battery guys, madali lang kasi meron siyang manual dito. Yun, oh. Ito yung sample niya. Pag 8S, 4S or 8S, yan guys, idadagdag lang natin yung wire. Ito yung wire niya. Lalaki. Ito yung wire ng 200 ampere. Tapos, ito naman sa 300. Yun, oh. So, yun siya guys. So, ito guys ay 8S or 8 string tapos 24 volt. Current niya ay maximum nasa 300 ampere tapos yung charge current ay 150 ampere. So, dito natin siya ilalagay. Check natin yung polarity natin kung nasaan yung magiging input natin para sa ating battery. So dito ang pinakamalapit ay sa ground or negative. So dapat nandito yung negative at positive sa taas. Okay, negative dito tapos positive dito. Negative, positive.
Okay. So ngayon ay nabuo na natin yung 24 volt. Negative sa ilalim, tapos positive sa taas. 26 volt. Sa installation ng wire na to guys, sundan lang natin guys sa diagram dito. Yung negative or yung blue, dito nakalagay. Tapos yung isa, dito pa nakalagay. Okay, so ganun siyang ilagay na natin para hindi tayo malito. So yung negative or yung black, dito papunta. Magkasama yan. Okay, pero ihinang natin dito sa negative. Tapos yung kasunod, yung isang cell, dun sa kabila niya, sa positive. Tapos yung kasunod na naman, dito na sa kabila. Sunod-sunod dyan sa kabila ulit. Alternate sa bawat cell niya. Tinang natin. Tapos, install na natin ito sa mismong BMS. So, nakalagay na yung BMS sa battery tapos yung wiring sa ilalim. Pero ito guys ay naka-sleep mode pa rin siya kasi nga marami pang wiring na hindi nakalagay kagaya nito. So, ngayon wala pa siyang output. Try natin. Kaya napakahalaga itong wiring na to. Yung kanyang sensor, tapos yung kanyang Bluetooth connection. Test lang natin. Sa positive at negative. 26.27. Tapos, paglampas sa BMS. Ayun o, 24, mababa. Dapat yan ay nasa 26.28 or 27. So, ibig sabihin, naka-sleep mode pa rin siya kahit nakailaw na dito. Okay, so ngayon, ilalagay natin yung kanyang temperature sensor dito sa NTCA. Hindi ko pa isisiksik itong kanyang sensor sa battery kasi may gagawin pa akong test mamaya. Lagay natin yung kanyang Bluetooth module. Lagay natin dito sa taas. Accessible siya. Pwedeng mapindot. Okay, so dito natin siya pipindutin. Okay. Lalagay natin dito sa UART1. Okay, test natin. Pero sa tingin ko meron na to kasi nga kadalasan naman sa Smart BMS ni Dali meron na yan. Test natin. 26 point. Ayun, active na siya. 26.27 or 28. 26.27. Okay, active na siya. Very good. Okay, so ngayon, subukan natin siyang i-connect sa app. So, buksan natin yung Bluetooth. Connect natin siya. Yun. Papakita dito. Yan, i-connect natin siya. Kalimitan na pair dito guys, yung password niya ay 1234 or 000 na 4. 1234, then, okay. Bahala na siya dyan, mag-connect. Then, punta tayo sa Smart BMS. I-download natin yung Smart BMS yan guys. Dali BMS. Okay. Buksan natin. Local monitoring. Hintayin natin mag-connect. Pwede na. Yung state of charge ay 50%. 149 ampere. Tapos yung status ng bawat cell. 3.2, 3.2. Tapos, automatic siyang nagbabalance. Yung kulay blue, palipat-lipat yan. Okay, tapos, pwede nating iset yung parameter dito. Ayan.
Pwede natin isagad hanggang 300 ampere. Pwede natin baguhin. Subukan natin. Subukan natin 200 lang. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so yan siya guys. Automatic siyang yun yung kanyang password pala. Tapos dito ay pwede nating patayin yung kanyang discharge switch. Check natin kung namatay nga yung kanyang discharge. Yung discharge MOSFET niya. Tapos yung kanyang charging MOSFET. Positive at negative. Okay, nag-drop down na sa 19 volt. So, subukan natin i-on ulit. Yun, nag-switch on. Tapos, pwede pa natin patayin yung kanyang charging switch. Pares din lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yun. So, napakaganda. Kasi nga, meron siyang mga app na gagamitin. Active balancer, pwede rin. Automatic guys na mag-on yung kanyang active balancer pag nagcha-charging tayo. Okay, so yan siya guys. Cycle ay 0 kasi nga hindi ko pa siya nagamit. Yan, power kilowatt. Mababasa niya kung ilan yung naipapasok natin na charge. Kung saan na rin gagamitin natin or discharge or yung paggamit natin. So ngayon ay subukan natin i-test ng temperature itong kanyang sensor. Tapos papainitan din natin yung mismong BMS. Tingnan natin kung aandar yung kanyang blower. Test lang natin. Tapos kung nainitan yung sensor, kung mamamatay yung kanyang output. Ngayon guys, namatay yung kanyang output, naging 24. Bumagsak. Okay, temperature, nag-register lahat dito, 47 degrees. So kapag i-on natin ulit siya, punta tayo dito sa kanyang parameter, i-reset lang natin yung system dito. Reset. Determine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reset. Ayun, nabuhay na ulit. Naging 26.26. Okay na ulit. So ngayon, susubukan din natin na painitan itong mismong BMS. Try natin kung automatic na andar. Much later. So dito sa app, nagre-register yung temperature ng MOSFET. Nasa 44 degrees. Tuloy lang natin hanggang umandar yung kanyang blower. Tumataas. Ayun. Umandar na yung kanyang blower. Yan guys, so umandar na yung blower. Oh. So napakainit. Aandar siya sa temperature na 50. Okay, so umandar siya sa 50. Ayun oh. Okay. Pagdating ng 46, 47, mamamatay na yung kanyang blower. Yan, patay na. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng BMS ni Dali, nakalagay po sa description box at sa top comment section. Visit nyo na lang guys yung kanilang website, nakalagay po doon. Marami pa silang mga BMS na iba.